Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Kahapon po ay marami po nag-text sa akin at nag-question po sila sa aking post. No? Yung sinabi ko po na while condom can directly prevent HIV infection, okay, condom may indirectly promote HIV infection. Mukhang contradictory, no? Mukha. Pero if you understand my statement, hindi po talaga. Okay? And if you wish to clarify, then ito na po ang clarification po natin. In fact, may nag-text sa akin, ay, damn if you do, damn if you don't. Ibig sabihin, ay kahit suotin ko hindi, ganun yung pala ang kondom, makaka-HIV infection? Hindi po. Buti pa, magsuot po kayo ng kondom. Kasi, I still maintain na safe at saka effective. Okay? Sa mata ng tao. Sa batas ng tao. Legal po yan, hindi po illegal. Pero let me remind everyone na sa mata ng Diyos, sa batas ng Diyos, bawal talaga ang kondom. Okay? Now, balik tayo sa yung statement po natin. Bakit sinabi ko na it may indirectly promote HIV infection? So matakot tuloy kagad mga tao, ha? Akala ko makapag-prevent ang kondom. Ngayon sasabihin mo makapag-promote ng HIV infection. Pero the word here is indirectly. Meaning, sa pagitan ng kondom at saka sa pag-promote ng HIV infection, meron isang factor. Kaya sabi ko, indirectly. Okay? So, ano yung missing link? Ang missing link po dyan ay sexual promiscuity. Kahit sino-sino lang po ang katalik po ninyo. As a matter of fact, ang sexual promiscuity ay isa sa mga 4 na P's na sinasabi ko po na ito po ang mga root causes ng pagtaas ng HIV infection. Okay? Isa sa mga 4 na P's. Sexual promiscuity, abuse of power, poverty or kahirapan sa Bisaya, kawadun. And lastly, again, yung poison. Although sa libro, hindi po ito classified as medical poison, sinasabi ko po ito ay isang poison, no other than yung alak or alcohol. Okay? So, ito ang mga root causes ng pagtaas ng HIV na infection. At hindi po ito mapigilan ng kondom. Ha? Paano makapigil ng kondom yung pagiging promiscuous? Ha? Hindi. Maputol ba ng kondom yung ari ng lalaki na promiscuous? Hindi. Patuloy pa rin siyang promiscuous. So, walang laban ang kondom sa isang tao na promiscuous. Ha? Okay? Pangalawa, paano harangin ng kondom yung pag-abuso ng power ng isang tao? Gusto niya, ipitin niya yung mas bababa ng ranggo para pumayag sa kanyang sexual desire or carnal desire. Hindi kaya ng kondom yan. Paano maharangin ng kondom ang kahirapan? Hindi. Hindi kaya ng kondom yan. Pag kailangan ng pera ang isang empleyado na iniipit ng
kaniyang boss na may pagnanasa sa kanya, papayag yan. Kasi dahil sa kahirapan. At pang-apat, paano harangin ang kondom yung alak? Hindi rin po niya kaya. Kasi ang dami mga alak ngayon, ang dami mga resto bar o mga beer houses ngayon. Kaya po, tumataas po ang insidente ng HIV. Hindi dahil sa walang kondom or kulang ang kondom, kundi dahil sa itong 4 na root causes. Magiging matagumpay sana ang kondom kung ang dahilan ng pagtaas ng HIV incidence ay dahil po sa kulang ng kondom. Di pues, magbenta kayo ng maraming kondom. Hindi. Hindi po yan ang dahilan Kaya kahit mag-suggest ng gobyerno na mag-kondom kayo, walang laban ang kondom sa yung 4 na piece. At saka, hindi nga dahil sa kulang ng kondom. Pag kulang ang kondom or hindi na bebenta yung kondom o mahirap magbili ng kondom, di okay sana yung kondom approach. Makapagpigil talaga ng HIV na infection. Okay? So, balik po tayo sa yung statement ko na condom may indirectly promote HIV infection. So, sinabi ko na po, ang condom nag-promote ng promiscuity. Lalong magiging agresibo ang isang tao. Walang pakialam. Tira ng tira kasi may condom. Dahil doon, dahil sa sexual promiscuity, pinopromote ng condom indirectly through sexual promiscuity ang pagtaas ng HIV na incidence. So, eto po mga senaryo. Kasi po, kailangan magtanong talaga kayo sa mga pasyente. Hindi lang po basta-basta kayo mag-isip ng paraan na walang basihan na pwede ito makapaglala ng HIV infection. And sorry to say, and I must admit, to be honest, para sa akin, pinapalala ng kondom ang HIV infection through sexual promiscuity. Kahit safe and effective ang kondom. Although, labag po ito sa batas ng Diyos. So, bakit pinopromote ng kondom ang sexual promiscuity? Ito ang mga sagot ng mga pasyente na pumunta sa clinic na may sakit siyempre ng STD. Tinatanong ko, lalaki man, babae, gay? Tinatanong ko, bakit ginawa mo yun? Ang sagot, kasi nakainom Ayan, alak na naman. Karamihan, nakainom. Isa sa mga 4Ps, yung alcohol. So, ang tanong ko, ano yun kung nakainom ka? Hindi ka ba natakot na ma-HIV ka? Hindi, Dok. Bakit? Kasi may kondom Di patay. Kaya, yung ganyan question and answer, alam mo na dahil sa kondom, nagiging matabang, nagiging agresibo itong mga tao na hindi siguro promiscuous ang umpisa, nagiging promiscuous dahil sa kondom. O kaya, yung mga promiscuous na dati, lalong naging promiscuous kasi nga may kondom. So, ang next tanong ko sa kanila, bakit ka naka-STD? Hindi ka nag-kondom, di ba? O nga, Dok. Tapos, sasabihin mo sa akin, ginawa mo yun at hindi ka natakot sa HIV kasi may kondom. So, ang sagot nila sa akin, kasi Dok, wala kasing kondom sa motel kaya, syempre, nandun na kami. Tinuloy na lang namin yung akto. Bahala, walang kondom. So, ang susunod, STD. Sexually transmitted disease. Isa dyan, HIV. Yung iba na naman, kasi Dok, may kondom nga, Dok. Pero kailangan, tawagan pa namin ang operator, tapos ipapahatid daw sa room boy. Nahiya po kami.
walang kondom. So, tinuloy pa rin. Ang resulta, ayan, nasa clinic, STD. Pwede gonorrhea, pwede chlamydia, pwede syphilis, pwede HIV. Yung iba na naman, may dala naman akong kondom, Dok, pero naka 3 rounds po kami, Dok, kulang yung dala ko, hindi na kami nag-condom sa second at saka third round. Ayan, tuloy pa rin ang akto, naka-STD. Kasama dyan ang HIV na naman. Ha? Yung iba dyan, nadala ko naman yung kondom, Dok, pero nakalimutan kong sinuot yung kondom kasi, yun nga mainit na, agresibo na. At nakainom po ako kaya nakalimutan ko isuot. Di patay. Walang kondom, susunod, STD, kasama dyan, HIV. Yung iba dyan, Dok, nasuot ko naman yung kondom, Dok, kaya lang, matagal lumabas yung akin, Dok, kasi nakainom medyo hindi ko na masyado ma-feel yung akto. Kaya tinanggal ko na lang, Dok. At tinuloy ko yung akto, patay. Susunod, STD, kasama dyan, HIV. Yung iba, may kondom naman ako, Dok. Kaya lang, ang problema, ayaw ng partner ko ng kondom kasi allergic daw siya sa yung rubber substance ng kondom. O nangilo daw siya pag may kondom. Kaya, tinuloy na lang namin kasi nandun na po kami. Kaya ang susunod, STD, kasama po dyan ang HIV. Kaya po, tumataas po yung incidence ng HIV. Dahil po sa condom na nag-promote ng sexual promiscuity. At sa bandang huli, dahil hindi sinuot yung condom. Kahit effective. Yung karamihan tinanong ko sa mga karamihan, hindi naman sila nagsusot ng kondom pag nag-anal sex at saka oral sex. Ayan, itutuloy po natin ang pag-usapan natin sa susunod ng video. Maraming salamat po.